Ano po ba ang mangyayari kay XRP kapag naging bangko na si Ripple? Yan, kumakalat po ngayon ang isang napakalaking usapan sa crypto community dahil may posibleng pagbabago na literal na magpapaangat kay XRP mula sa pagiging digital token papunta sa pagiging regulated settlement instrument. Sa madaling salita, ibang level na utility ang maaari pong mangyari. Ang source po nito ay ang post ni Stellar Rippler tungkol po sa bagong guidance ng Office of the Comptroller of the Currency or OCC, kung saan sinabi nila na ang crypto companies na nag-a-apply ng federal charter ay dapat i-assess tulad ng mga traditional banks. Ibig sabihin, may malinaw na rota para kay Ripple na maging National Trust Chartered Institution. At kapag nangyari po ito, automatic may domino effect kay XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay bakit po ba big deal ang National Trust Charter para kay Ripple? Simple lamang po. Dahil kapag si Ripple ay nagkaroon po ng federal charter, iba na ang level ng operasyon nito. Hindi na lang siya digital asset company, kundi magiging regulated financial institution na may kakayahang mag-custody, mag-clearing at mag-settlement ng direkta sa ilalim po ng federal supervision. Hindi po ito small upgrade, kahit giant leap, kasi kapag may ganitong charter, maaari itong magkaroon ng access sa Federal Reserve Payment Systems, repo facilities, at saka treasury market infrastructure. At dito po nagiging interesting ang lahat. Dahil si XRP po mismo ang pwedeng maging regulated settlement asset sa loob ng mga ito. Ngayon ay paano po ba nagbabago ang federal access? Paano po ba nababago ng federal access ang papel ni XRP? Yan, imagine po natin ito. Si XRP bilang official bridge asset ng regulated financial rails. Hindi na siya simpleng token, kundi maging bahagi ng mismong mekanismong ginagamit ng mga institutions sa settlement. Kapag may Fed access si Ripple, pwede itong mag-settle ng payments na mas direct, mas compliant, at wala pong masyadong intermediaries. So, habang lumalawak po ang liquidity channels, sa XRP naman ay gagamitin bilang neutral settlement asset na kayang i-handle ang multi-currency clearing. Ito po ang shift mula transactional use case papunta sa infrastructure level utility. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng bridge asset sa real-world use? Yan, ngayon pa lang ay ginagamit na sa XRP sa cross-border transfers. Pero kung bangko na si Ripple, iba po ang magiging itsura nito. Hindi na kailangan ang correspondent banks kasi isang regulated institution na ang maghahandle ng custody, liquidity management at saka settlement flows. Tinatanggal po nito ang delays, fees at risk na normal sa traditional nostro-vostro arrangements. Sa madali ang sabi, mas mabilis po ang settlement, mas mura at mas accurate. At dahil regulated environment na ito, mas mataas po ang confidence ng mga institutions sa paggamit kay XRP. Paano naman po makikinabang ang tokenized assets at saka institutions? Sa susunod po na phase ng finance, ang mga tokenized treasuries at saka corporate debt ang magiging norm. Pero para mangyari po ito, kailangan po ng regulated custody, verifiable settlement finality, at saka trusted infrastructure. Kapag may charter na si Ripple, pwede itong mag-manage ng tokenized financial instruments
sa malakihang operasyon. At saka guess what? Si XRP ang neutral settlement asset na kaya pong mag-link ng mga ito across borders at saka sa iba't ibang mga currencies. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng analyst na kapag naging bangko si Ripple, future-proof na ang role ni XRP. Ngayon ay mas lumalakas ba ang case para sa institutional adoption? Oo, dahil hindi na lang ito tungkol sa technology, kundi sa regulatory alignment. Sa ngayon, marami pong institutions ang interesado kay XRP. Pero limitado dahil kailangan po nila ng mas malinaw na compliance framework. Kapag approve ang federal charter, mawawala po ang pinakamalaking barrier nila or hadlang sa kanila. Ang mga institutions ay maaari pong makapag-settle ng obligations sa pamamagitan ng isang supervised entity. At yan po ay si Ripple mismo na may direktang access sa US payment systems. Kaya sinasabi po ng iba na ito ang magiging turning point kung kailan magiging standard part ng global liquidity flows si XRP. Ano naman po ang trade-off? May downside ba ito? Siyempre, kapag bangko ka, hindi po mawawala ang mas mabigat na regulations. May prudential oversight, may strict compliance, at saka risk management requirements. Kaya kailangan pa rin i-align ng mga institutions ang paggamit nila kay XRP sa internal policies at saka external regulatory rules. Pero ayon po sa OCC, dapat pantay ang pagtrato sa crypto companies na eligible sa federal charters. Kaya malinaw na po ang regulatory path. Kung baga, mas mahirap po ang proseso pero mas malinis ang kalalabasan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Simple pero malalim. Si XRP ay nag-graduate na po siya mula sa token papunta sa infrastructure asset. Kung makuha po ni Ripple ang charter, magiging bahagi po siya ng regulated financial machinery. At si XRP ang magiging neutral settlement layer na ginagamit sa cross-border money movement. Lalo na ngayon na bullish po ang institutions sa tokenized assets at may trending XRP ETF sa US market. Kung mangyari po ito, hindi lamang po price action ang magbabago, kundi ang long-term identity po mismo ni XRP. Mula po sa pagiging digital token, magiging backbone na siya ng regulated global settlement flows. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.